Isang kwento ng pagbabago. Ang bayanihan sa Pacific Palisades. Batay sa kwento ng Hapon, narito ang isang mas kaakit-akit at pinahusay na bersyon. Inilipat ang mga tauhan at kultura sa konteksto ng Pilipinas at Amerika habang pinananatili ang buong diwa ng orihinal na salaysay. Lihis kayong mga Filipino sa bayang ito. Ngayon na! Iyan ang isinigaw sa amin. At itinaboy kaming parang basura ng mga Amerikanong bilyonaryo na nagmamay-ari ng tinatayang daan-daang bilyong dolyar. Ngunit sino ang makapag-aakalang makalipas lamang ang ilang buwan? Ang mga taong dating naghari sa kapalaluan ay luluhod sa harap ng isang Filipino, lumuluha at nagmamakaawa ng tawad sa gitna ng isang bayang ginutay-gutay ng apoy. Taong 2025 sa Los Angeles, Estados Unidos. Ang impyernong apoy na tumupok sa 27 milyong metro kwadrado ay dumating kasabay ng hanging humahagupit sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ang matinding init, kayang tunawin pati bakal, ay nagpawalang saysay sa Pacific Palisades, ang tinaguriang pinakaligtas na santuwaryo ng mga mayayaman sa loob lamang ng isang gabi. Noong araw na iyon, nang sumiklab ang kaguluhan at desperasyon, libu-libong tao ang nagtatakbuhan at maraming buhay ang nasawi. Subalit, ang mga sumunod lamang sa desisyon ng isang Filipino ang himalang nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Noong araw na iyon, kinamumuhian namin ang mga Filipino. Ngunit ang nagligtas sa amin sa huli ay ang kakaibang diwa ng Pilipino. Ito ang nagbabagang revelasyon ng isang Amerikanang babae na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang tunay na dahilan kung bakit lumuhod ang mga bilyonaryo na iniwan ang kanilang kapalaluan, ang pambihirang bayanihan na ipinakita ng isang Filipino sa gitna ng kawalang pag-asa na nagpagulat sa buong mundo ngayon, ay ibubunyag na ang nakakagulat na katotohanan. Ang mga Amerikanong bilyonaryo na nagtaboy at nagbalewala sa mga Filipino at ang nakakagulat na dahilan kung bakit sila lumuhod sa harap ng isang Filipino. Matapos ang trahedya ng sunog sa bundok, ang buong Los Angeles, Amerika, ay nabalot ng kaba dahil sa isang Filipino. Noong 2025, dahil sa malaking sunog sa bundok na may sukat na 27 milyong metro kwadrado, ang coastal town ng mga mayayaman ay mabilis na tinupok ng apoy, ang Pacific Palisades, kung saan naninirahan ang mga may-ari ng ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang pahayag ng isang Amerikanang babae, isa sa mga nakaligtas sa bayang iyon, ang naging paksa ng usapan. Maraming tao ang nagtanong kung paano siya nakaligtas sa ganitong sitwasyon. Wala namang sikreto. Sinunod ko lang ang kaibigan kong Filipino. Iyan ang mga salitang iniwan niya sa panayam. Siya na dating kinamumuhian ang mga Asyano, lalo na ang mga Filipino, na nakatira sa nasabing komunidad. Ang pangyayaring iyon, kung saan libu-libo ang lumikas, ngunit marami pa rin ang namatay. Ang pambihirang kilos na ipinakita ng Filipino na nakapagligtas sa Amerikanang ito. Ano nga ba ang nangyari sa bayang tinaguriang Millionaire's Row ng Amerika? Ibubunyag namin ngayon ang nakakagulat at kamangha-manghang pangyayaring iyon. Bago magsimula ang kwento, hinihiling namin na i-like at mag-subscribe kayo upang makatulong sa paggawa ng aming video. Salamat sa lahat ng nag-subscribe na sumusuporta sa akin. Sana ay manatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, iwanan ang komento na Pilipinas, Laban, Dunadia. Ang kwento ni Catherine at Maricel. Ako si Catherine. Ipinanganak at lumaki ako sa Pacific Palisades, LA. Ito ang lugar na tinitirhan namin sa loob ng 3 henerasyon mula pa noong panahon ng aking lola. Ang aming pamilya ay nanirahan habang buhay sa tuktok ng burol na ito, tanaw ang karagatang Pasipiko. Akala ko, ito ang bayan kung saan maaari kaming mabuhay ng walang anumang alalahanin dahil sa maaliwalas na klima at magandang tanawin. Kilala ito bilang lugar kung saan nagtitipon ang mga Hollywood star at sikat na negosyante. Ang mga dambuhalang mansyon
na idinisenyo ng mga sikat na arkitekto na may modernong estilo, at ang araw na lumulubog sa likod ng walang katapusang karagatang Pasipiko ay isang kahangahangang tanawin. Maaari kang maglakad-lakad at magpiknik sa malalaking parke. At may malapit ding mga premium na golf course. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking bentahe rito ay ang katahimikan. Nabubuhay kami na lubos na iginagalang ang buhay ng isa't isa. Nagbabatian kami, ngunit hindi nakikialam. Nagpapanatili ng distansiya, ngunit sumusunod sa mga patakaran ng paggalang. May mga celebrity na nakatira sa bawat kanto, ngunit walang sino man ang nangangahas na guluhin sila. Iyon ang hindi nakasulat na tuntunin at etiketa ng aming bayan. Dito ko nakilala ang aking asawa, nagpakasal, at nagkaroon ng 2 anak. Ang panganay ay 8 taong gulang, at ang bunso ay 6 taong gulang. Nagtatrabaho ang aking asawa bilang executive sa isang investment company. At ako ay full-time na may bahay. Nag-aalaga sa mga bata. Dahil sa bahay na ipinamana ng aking mga magulang, mayroon kaming sapat na kalayaan sa pananalapi. At ang lahat ay perpekto. Pagdating ng umaga, ginigising ko ang mga bata at inihahatid sila sa paaralan. At ako naman ay nagjo-jogging sa baybayin. Sa hapon, nagyoyoga ako o nagbe-brunch kasama ang aking mga kaibigan. Sa gabi, naghahapunan kami kasama ang pamilya. At tuwing katapusan ng linggo, naggo-golf kami o naglalayag. Sa ganitong paraan, namuhay kami ng mapayapa at masaganang buhay. Ngunit, ilang taon na ang nakalipas, unti-unting nagbago ang kapaligiran ng bayan. May mga pamilya ng Asyano na mayayaman ang nagsimulang lumipat, isa-isa. Una, isang pamilya ng negosyanteng Tsino. Mayroon silang isang anak na lalaki, ngunit sila ay kakaiba mula sa unang araw ng kanilang paglipat. Naglalakad sila sa bayan, nakikipag-usap sa mga tao. Isang araw, habang naglalakad, nilapitan ako ng babaeng Sino. Kumusta? Tawagin mo akong Jennifer. Ito ang pangalan ko sa Amerika. Narinig ko ang tungkol sa Pacific Palisades. At napakagandang lugar pala. Karaniwan, nakangiti akong makikipag-usap, ngunit nag-alinlangan ako sandali. Kahit ang mga Amerikano ay madaling nakikipag-usap sa mga estranghero, may kakaiba sa babaeng ito. Masyado siyang agresibo at parang nagpapataw ng pagiging malapit. Matagal na kayong nakatira rito. Gusto ko ring manirahan ng matagal sa bayang ito. Sana maging maganda tayong magkapit-bahay. Sunod-sunod siyang nagtanong kung bakit niya pinili ang lugar na ito, kung anong uri ng tao ang nakatira, at kung ano ang kapaligiran ng bayan. Maikli akong sumagot at umalis. Ngunit iyon ang simula. Ang babaeng Tsino ay naglibot sa buong bayan. Nakikipag-usap sa mga tao, desperadong magkaroon ng koneksiyon. Isang araw, nagluto pa siya ng Chinese dessert at ipinamahagi sa mga kapitbahay. Sabi ko, maging magkakaibigan tayo dahil pinagtagpo tayo ng tadhana na manirahan sa iisang bayan. Lahat tayo ay may kaya, kaya wala namang masama kung magkaroon ng koneksyon, hindi ba? Ngunit hindi iyon ang gusto ng mga tao sa aming bayan. Ako mismo, matagal nang naninirahan sa iisang bayan. Ngunit marami pa rin akong kapitbahay na hindi ko pa nakakausap kahit minsan. Iyon ang aming etiketa at paggalang sa isa't isa. Ngunit ang babaeng Tsino na ito ang sumira sa kapayapaan. Sa huli, isang presidente ng kumpanya na hindi na nakatiis ang humarap sa kanya. Jennifer, ito ay Amerika at may sarili kaming kultura. Nabubuhay kami ng may paggalang sa isa't isa. Kaya bakit mo sinisira ang linyang iyan? Nakakapagtaka kung ano ba talaga ang trabaho mo. At bakit ka desperadong makipagkaibigan, Ania? Naging tensyonado ang kapaligiran, ngunit hindi sumagot si Jennifer. Sa halip, naging mas agresibo pa siya sa paglapit sa mga tao. Sa totoo lang, naiinis kaming lahat sa loob-loob namin. Ayaw na naming makita ang isang dumi na dumating at magpalabo sa tahimik na lawa. Lumipas ang panahon, at may isa pang pamilyang Asyano ang nagsimulang lumipat. Sa pagkakataong ito,
mga pamilya ng Filipino. May 3 pamilya ang lumipat, at 2 sa kanila ay namuhay ng tahimik. Nagpatuloy sila sa kanilang sariling buhay nang walang kahit na anong pagbati. Ngunit ang isang pamilya ay iba. Isang araw habang naglalakad, nakasalubong ko ang ina ng pamilya at maingat siyang nakipag-usap sa akin. Ang pangalan niya ay Maricel. Iba si Maricel kaysa kay Jennifer, Natsino. Iba ang paraan niya ng paglapit. Maingat siya, magalang, at may katapatan. Kumusta po? Mukhang magkaeskwela po ang mga anak natin sa preschool, kaya kung maaari po, gusto ko sanang magtanong tungkol sa preschool na iyon. Hindi niya ipinilit ang sarili. Tinanong niya lamang ang mga kinakailangang bagay, at nag-ingat na maging madali para sa akin ang sumagot. Sa simula, kaunting pagbati lamang sa Filipino, ngunit unti-unti kaming nagtagal sa pag-uusap tungkol sa mga bata, sa programa ng preschool, sa kapaligiran ng bayan. Dahil mayroon kaming parehong interes, natural kaming nagpatuloy sa pag-uusap. Sa parke, nag-usap kami ng mahigit 1 oras. Ang nakakapagtaka, hindi nakakabigat makipag-usap kay Maricel. Sa halip, kalmado at komportable ako. Habang pauwi ako, pumasok sa isip ko ang isang ideya. Baka magkaroon ako ng tunay na kaibigan sa bayang ito. Isang kaibigang Filipino. Pagkatapos noon, madalas kaming nagkikita ni Maricel. Nagkakasabay kami sa oras ng sundo sa preschool at nagkikita sa parke. Si Maricel ay magalang, ngunit mainit. Siya ay mabait at mapagmalasakit, ngunit hindi lumalampas sa limitasyon. Higit sa lahat, tahimik siya. Hindi siya nakikialam sa iba at pinapanatili niya ang sarili niyang espasyo. Nagustuhan ko ang ugali ni Maricel. Hindi siya nakikialam sa kung saan-saan. Tulad ni Jennifer Nasino, isang araw, inanyayahan ako ni Maricel sa kanilang bahay. Iminungkahi niyang maglaro ang aming mga anak. Hindi kasing laki ng bahay ko ang bahay ni Maricel, ngunit maaliwalas at malinis. Ngunit ang nakita ko roon ay isang bagong pagkabigla. Ginagawa ni Maricel kasama ang kaniyang anak ang paggising sa umaga. Ginising niya ito ng malumanay. Magkasama silang nag-ayos ng kumot at nagbihis ng magkasama. Sa Amerika, karaniwan nang hinahayaan ang mga bata na gumawa ng sarili nilang paraan. Hinahayaan ko ang aking mga anak na gumising sa tunog ng alarm clock, magbihis, kumain, at maghanda para sa paaralan ng mag-isa. Ito ay dahil tinuruan kaming ang pagpapalaki ng independence ay mabuting edukasyon. Ngunit iba si Maricel. Kasama niya ang kaniyang anak sa pagsusuot ng medyas, pagbutones, at pagtali ng sintas. Sa simula, mas matagal kaysa sa ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Ngunit binabantayan niya at hinihikayat ang anak niya na gawin ito ng mag-isa. Wow! Nakasuot ka na ng medyas ng mag-isa ngayon. Mas mabilis ka na kaysa kahapon. Dahil sa sinabi niya, ngumiti ang bata ng masaya at nagpakita ng pagmamalaki. Ito ay ang pagpapadama sa kaniya ng sense of accomplishment kahit sa maliliit na bagay. Nang makita ko iyon, natauhan ako. Akala ko, pinalalaki ko ang aking mga anak na maging independent. Ngunit naramdaman ko na pinababayaan ko pala sila. Si Maricel ay pinalalaki ang self-reliance ng kaniyang anak habang magkasama nilang ginagawa ang mga bagay. Mula noon, nagdagdag din ako ng oras sa paggugol kasama ang aking mga anak. Sabay kaming gumigising sa umaga. Tinutulungan ko sila sa paghahanda at sinimulan naming gawin ang maliliit na bagay ng magkasama. Ang nakakagulat, nagbago ang mga bata. Naging mas mabilis silang maghanda at nagkaroon sila ng tiwala sa sarili. Marami akong natutunan kay Maricel. Pagkatapos, isang araw, nagbigay si Maricel ng isang natatanging mungkahi. Catherine, paano kung magtulungan tayong mag-alaga ng mga bata? Sa Pilipinas, tinatawag namin itong pagtutulungan o bayanihan. Salitang tumutukoy sa pagbabantay ng bata nang magkabaliktan. Naintindihan ko ang konsepto ng pagtulong. Kapag may lakad ako, babantayan ni Maricel ang mga anak ko
At kapag abala si Maricel, babantayan ko ang kaniya. Sa simula, medyo bago ito. Sa Amerika, karaniwan nang umupa ng babysitter. Ngunit, tinanggap ko ang mungkahi ni Maricel. At iyon ay talagang isang magandang desisyon. Tuwing Huwebes, binabantayan ni Maricel ang dalawa kong anak. At tuwing Biyernes, binabantayan ko ang kaniya. Nagkaroon ng magandang relasyon ang mga bata. At nagkaroon sila ng iba't ibang karanasan sa pagpunta sa bahay ng isa't isa. Higit sa lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag kung gaano nakakapanatag na ang mapagkakatiwalaang kaibigan ang nagbabantay sa mga bata kaysa sa isang babysitter na binayaran ko. Sa ganitong paraan, unti-unti kaming nagkalapit ni Maricel. Naging tunay kaming magkaibigan, higit pa sa simpleng kapitbahay. Marami rin siyang itinuro sa akin tungkol sa kultura ng Pilipinas. Sinabi niya na sa Pilipinas, mahalaga ang pag-aaral ng Ingles mula pa sa murang edad. Natututo silang mag-Ingles sa pamamagitan ng word games, kanta, at laro. Ang anak ni Maricel, sa murang edad pa lamang, ay mahusay na magsalita ng Filipino at Ingles. Nainggit ako. Ingles lang ang alam ng mga anak ko. Nagtanong ako kay Maricel kung paano niya napalaki ang kaniyang anak na mahusay sa dalawang wika. Ngumiti si Maricel at sumagot. Ang pinakamabilis matuto ng wika ay habang bata pa. Kung lapitan mo ito ng masaya, parang laro, sinisipsip ito ng mga bata, parang sponge. Mula noon, sinimulan ko ring turuan ang aking mga anak ng Filipino sa paraang itinuro ni Maricel sa akin. Kahit hindi ako bihasa sa Filipino, tinulungan ako ni Maricel. Ang mga bata ay nagsimulang matuto ng isa o dalawang salita sa Filipino. Habang tumatagal ang oras na ginugugol ko kasama si Maricel, mas nakilala ko ang kultura ng Pilipinas. At naunawaan ko na marami talaga akong matutunan. Ang pagkakaroon ni Maricel sa bayang ito ay isang malaking suwerte at biyaya para sa akin. Nang papalapit na ang Thanksgiving, inanyayahan ko si Maricel sa pagtitipon ng aming pamilya. Dadalo ang aking mga magulang at ang mga magulang ng aking asawa. Nagdala si Maricel ng mga tradisyonal na pagkaing Filipino. Adobo, lumpia, at kare-kare. Ang aking ina ay nanlaki ang mga mata ng kumain ng adobo. Ano ito? Ang sarap! Ang aking biyenan na lalaki ay humanga ng kumain ng kare-kare. Bihira ang ganitong kapitbahay ngayon. Naaalala ko noong bata pa kami. Nagbabahagi kami ng pagkain at nagtutulungan. Nagustuhan talaga ng aking mga magulang at biyenan si Maricel. Sinabi ng aking ina na gusto niyang matuto ng mga recipe ng pagkain sa Pilipinas kay Maricel at pinuri ng aking biyenan na babae ang mga anak ni Maricel na napaka-cute. Ang gabi na iyon ay talagang mainit at masaya. Ang oras na nagtipon ang pamilya, nagtawanan, nagkulitan at nagbahagi ng pagkain. Nasa sentro si Maricel. Humiga ako sa kama noong gabing iyon at naisip ko, nakahanap ako ng napakabuting kapitbahay. Hindi, nakahanap ako ng isang tunay na kaibigan. Naramdaman ko na mas nagiging mayaman ang buhay ko dahil kay Maricel. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Isang araw, biglang dumating si Jennifer. Natsino at dinala ang kaniyang anak. Ipinakilala na malapit daw sa anak ko. Catherine, magkaklase pala ang mga anak natin. Sabi nila, magkaibigan daw sila. Ngunit kakaiba. Mukhang ngayon lang nakita ng anak ko ang anak ni Jennifer. Nagtanong ako sa anak ko, magkaibigan ba kayo? O nagkita na ba kayo sa bayan? Nag-alinlangan sandali ang anak ko at mahinang sinabi, ngayon ko lang siya nakita. Pero, bigla siyang lumapit sa akin at sinabi, nasabihin ko raw kay mama na magkaibigan daw kami. Nawala ako sa sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pinagsabi ang anak ko ng kasinungalingan. Gusto ko sanang tanungin agad si Jennifer. Ngunit pinigilan ako ni Maricel. Catherine, sandali. Tama lang na tanungin mo siya. Pero pakiramdam ko, masyadong matindi si Jennifer. Huwag mo nang lapitan, aniya. Tama si Maricel. Si Jennifer ay malinaw na may masamang balak.
Maaari itong magdulot ng mas malaking problema kung makikipag-ugnayan pa ako sa kaniya. Humugot ako ng malalim na hininga at nagtiis. Mas mabuti pang hayaan na lang. Ngunit hindi tumigil si Jennifer doon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ulit siya at sinabi, "Dahil magkakasundo naman ang mga bata, mag-oorganisa ako ng pagkikita. Catherine, darating ka. Hindi ba? Maaari ring isama ang babaeng Filipino. Gusto ko talagang gumuhit ng linya." Mariin kong sinabi, "Jennifer, sinabi ko na sa'yo dati, hindi ako interesadong makipagkaibigan. Kaya, sana ay tigilan mo na ang paglapit sa amin na nagkukunwari na magkaibigan ang mga bata." Ngunit ngumiti lang si Jennifer na parang walang nangyari at umalis. Mukhang hindi siya nasaktan. Mas lumala ang masamang pakiramdam ko kay Jennifer dahil sa isang mas malaking pangyayari. Isang gabi, biglang nagulo ang bayan. Ang kalmado at tahimik na bayan, na isa sa mga bentahin nito, ay nagulantang sa gitna ng gabi. Lampas 10:00. Sinilip ko ang labas sa bintana at hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang grupo ng mga turistang Sino ang naglalakad sa aming bayan. Nagkuha sila ng litrato, sumisigaw, at naglalakad na parang nasa zoo. Sumigaw ang isang residente. "Ano ang ginagawa ninyo rito? Sa tingin ba ninyo, tourist spot ito? Bahay ito ng mga tao. Paano kayo basta na lang nagkuha ng litrato at gumawa ng gulo?" Ngunit hindi sila nagbigay pansin. Sa halip, mas malakas pa silang tumawa at kumuha ng litrato. Sinabi ng isang lalaki sa Ingles, "Lupa ba ninyo ito? Hindi naman lupa ninyo. Bakit kayo nagagalit? Talagang hindi ko na nakayanan. Lumabas kayo agad. Ito ay pribadong ari-arian at bahay namin ito." Sabi ko, ngunit tumawa lang sila. "Titingnan lang namin sandali at aalis din kami kaya huwag kang mag-alala. Kung masyado kang nagagambala, pumasok ka na lang sa bahay at huwag kang lumabas," sabi nila. Hindi na ito matitiis. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito. Nalaman ko sa huli na nagiging trend sa mga Chino na mayayaman ang bumisita sa mga high-end na residential area sa Amerika. Pumupunta sila upang obserbahan kung ano ang hitsura ng aming bayan at kung ano ang ginagawa ng mga nakatira rito. Gaano man sila ka-curious, hindi ba kawalan ng etiketa na pumunta ng maramihan sa lugar na tinitirhan ng mga tao at gumawa ng kaguluhan? Talagang nagalit ako. Nang sandaling iyon, lumapit sa akin si Maricel. "Catherine, huwag ka nang magalit. Sa Pilipinas din, maraming Sino ang dumarating at gumagawa ng masamang asal. Kaya, hindi rin masyadong gusto ng mga Filipino ang mga Sino," aniya. Medyo kumalma ako sa sinabi ni Maricel. Ngunit galit pa rin ako. Talagang kahanga-hanga ang mga taong iyon. Saan man sila pumunta sa mundo, gumagawa sila ng gulo. Sabi ko, hinawakan ni Maricel ng mahigpit ang kamay ko. Wala silang pakialam kung magalit tayo o hindi. Ang pinakamahusay na gawin ay hayaan na lang, aniya. Tama ang sinabi ni Maricel, ngunit hindi madaling tanggapin. Ang damdamin ko sa mga Sino ay lalong lumala. Sa gitna ng stress na iyon, nagpatuloy pa rin ang aming pang-araw-araw na buhay. Ngunit, natiis ko dahil nandyan si Maricel. Nagtulungan kami sa pagpapalaki ng mga bata at umasa sa isa't isa. Si Maricel ay naging malaking ginhawa para sa akin. Sa tuwing may problema ako, nakikinig siya sa akin at binibigyan ako ng mainit na tsaa. Sinubukan ko ring maging kasama niya kapag may problema siya. Sa ganitong paraan, naging mahalaga kami sa isa't isa. Nagustuhan din si Maricel ng aming mga magulang. Masayang nagluto ng pagkain sa Pilipinas ang aking ina kasama si Maricel. At ang aking biyenan na babae ay minahal ang mga anak ni Maricel na parang sarili niyang apo. Mas lalong nagkalapit ang aming pamilya at ang pamilya ni Maricel. Tuwing katapusan ng linggo, nagpipiknik kami o naghahapunan ng magkasama. Ang mga bata ay magkapatid na at kami ni Maricel ay naging parang magkapatid na babae.
Nagpatuloy ang kapayapaan at kaligayahan. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay nakatakdang mawasak. Ilang buwan ang lumipas, kumalat ang nakakagulat na balita sa bayan. Si Jennifer Natsino ay gumawa pala ng investment scam sa ilang residente. Nangolekta siya ng pera, nangakong mag-iimbita ng milyon-milyong dolyar na halaga ng pamumuhunan, ngunit lumabas na kasinungalingan lang ang lahat. Ang asawa at anak na sinasabi niyang nakatira sa kaniya ay hindi rin totoo. Lahat ay gawa-gawa lang. Tumakas si Jennifer, dala ang pera. At ang mga residenteng naloko ay nagalit. Ang mga tao sa aming bayan, dahil may kaya, ay hindi lang nagparaya. Ginawa nila ang lahat upang hanapin si Jennifer at dinala ulit siya sa bayan. Sa harap ng lahat, lumuhod si Jennifer at nagmakaawa. Humihingi ako ng tawad. Ibabalik ko ang pera sa lalong madaling panahon. Kung ikukulong ninyo ako, wala akong magagawa. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang mukha niya. Nang padalamanggan bikong gagili, sa huli, ipinagbigay alam ito sa pulisya. At inaresto si Jennifer. Ang pera na itinago niya ay nabawi at karamihan sa mga residente ay nabayaran ang kanilang nawala. Bumuntong hininga ako. Sabi ko na nga ba? Sino talaga? Mas lumala ang masamang tingin ng mga tao sa komunidad sa mga Tsino, ngunit ang sumunod na nangyari ay talagang nakakabigla. Sinimulan ng mga tao na ituro si Maricel at pintasan siya. Dahil lamang sa pareho silang Asyano, sinabi ng isang matandang mag-asawang mayaman ng malakas. Hindi ba't pareho lang ang babaeng iyan? At ang babaeng iyon? Kailangan din nating sabihin sa kaniya na umalis na siya sa bayan natin, hindi ba? Sumang-ayon ang iba. Paano tayo makakasama sa ganyang babae sa iisang bayan? Sapat na ang nangyari sa atin. Nakakatakot isipin kung ano pa ang pwedeng gawin nila. Pinanood ko ang eksena at hindi ko na natiis. Ano ang sinasabi ninyong lahat? Tiningnan ako ng mga tao. Nagpatuloy ako. May nagawa bang mali si Maricel? May nasaktan ba siya? Nakatira na siya sa bayan ng matagal at wala siyang ginawang masama. Nakakahiya na ituro ninyo at insultuhin si Maricel dahil lang sa Asyano siya. Nanlaki ang mata ng matandang mag-asawa. Catherine, wala kang alam. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa amin? Alam ko. Ngunit iyon ang nangyari sa inyo. Bakit ninyo sinisisi si Maricel? Ang boses ko ay lalong lumakas. Si Maricel ay nagluto ng sabaw at dinala sa inyo noong nagkasakit kayo. Siya ang nagbantay sa mga anak ninyo at naghatid sa mga magulang ninyo sa ospital. Ano ang ginagawa ninyo sa taong iyon? Ngunit hindi nagbago ang kapaligiran. Sa halip, kakaiba ang tingin nila sa akin. Hinawakan ni Maricel ang braso ko. Catherine, tama na. Okay lang. Hindi ito okay. Hindi ito makatarungan. Ngumiti si Maricel ng tahimik at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Natatakot ako na baka madamay pa ang mga bata. Lumabas ang luha sa mata ni Maricel. Umiyak din ako. Ang ganda ng bayang ito, pero matagal ko na ring iniisip na lumipat. Kaya ayos lang. Huwag mong masyadong isipin. Hinaplos ni Maricel ang kamay ko. Naaalala mo, sinabi ko sa iyo na may second house ako, hindi ba? Doon muna ako maninirahan. Kapag naayos na, iimbitahan kita, ha? Tumango ako. Pilit pinipigilan ang luha. Maricel, kailangan mo talagang lumipat. Hindi mo ba alam? Kapag nagsimula na ang racism, hindi na madaling tumigil. Alam ko. Ang boses ni Maricel ay kalmado. Ngunit may malalim na sugat. Kung umalis ka, paano ako? Ang gaganda ng samahan ng mga bata. Nakakainis! Catherine, huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako lalayo. 4 minuto lang ang layo. Madalas tayong magkikita, aniya. Ngunit hindi ito nakapagbigay aliw sa akin. Sobrang lungkot na aalis si Maricel. Noong gabing iyon, sinabi ko ang lahat sa aking asawa. Nagalit din siya. Hindi makatarungan. Ano ba ang ginawa ni Maricel? Kaya nga, hindi ko maintindihan. Hinawakan ako ng asawa ko. Mahusay na ipinagtanggol mo si Maricel. Ipinagmamalaki kita. Medyo naaliw ako sa sinabi niya.
Ngunit mabigat pa rin at masakit ang puso ko. Pagkalipas ng ilang araw, tumulong ako sa paglipat ni Maricel. Inayos namin ang mga gamit at inilipat sa sasakyan. Umiyak ang mga bata dahil ayaw nilang maghiwalay. Umiyak ang mga anak ko at ang mga anak ni Maricel. Mama, bakit aalis si Tita Maricel? Ayaw ko. Anak, ayaw din ni Mama. Pero wala tayong magagawa. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sa huli, niyakap ako ni Maricel. Salamat, Catherine. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng kaibigang tulad mo. Ako ang dapat magpasalamat, Maricel. Marami akong natutunan sa iyo. Salamat. Niyakap namin ang isa't isa. At umiyak sandali. At umalis si Maricel. Matapos kong ihatid si Maricel, bigla akong naiinis sa bayang ito. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang ideya na tama ba na manirahan ako kasama ng mga taong ito. Sinabi ko sa aking asawa, Mahal, gusto kong umalis sa bayang ito. Nagulat ang aking asawa. Talaga? Habang buhay ka nang nanirahan dito. Alam ko, ngunit hindi na maganda rito. Walang kabuluhan ang lugar na ito nang wala si Maricel. Nag-isip sandali ang aking asawa at tumango. Sige, pumunta tayo sa bayan ni Maricel. Tingnan natin kung paano ang lugar na iyon at magdesisyon tayo. Nagpapasalamat ako sa aking asawa. Masaya ako na may asawa ako na nakakaintindi sa akin at nag-iisip kasama ko. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Maricel. Catherine, tapos na kaming mag-ayos. Maaari ka bang bumisita sa bahay namin? Talaga? Oo naman. Kailan ako pupunta? Sa weekend na ito? Isama mo ang buong pamilya. Isama mo rin ang mga magulang mo. Sige. Siguradong pupunta ako. Naghintay ako sa weekend ng may pananabik. Gusto ko talagang malaman kung paano ang bagong bayan ni Maricel. At dumating ang weekend, ang pamilya ko, pati na ang aking mga magulang at biyenan ay sumakay sa kotse. Nang makarating kami sa bagong bayan ni Maricel, nagulat ako. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi kasing laki ng aming bayan ang mga bahay, ngunit mainit ang kapaligiran ng buong komunidad. Malinis ang mga kalsada at may mga puno at bulaklak. Mayroon ding malaking parke kung saan ligtas maglaro ang mga bata. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang mga tao. Ang mga kapitbahay na nagdadaan ay natural na nagbabatian. Hindi pilit, hindi nakakabigat, isang mainit na pagbati. Wow! Mas maganda pala ito kaysa sa inaasahan ko. Paulit-ulit akong nagpahayag ng paghanga. Ang ganda ng kapaligiran ng bayan at maganda rin ang bahay. Hindi ko talaga alam na may ganitong magandang lugar. Ngumiti si Maricel. Hindi ba? Nagulat din ako noong una akong dumating. Napakabait ng mga tao rito. Tumingin sa paligid ang aking biyenan na babae at nagsalita. Mas maganda rito para sa mga bata na maglaro. Mahalaga talaga ang kapaligiran. Tumango ang aking ama. Maaaring bumaba ng kaunti ang presyo ng bahay. Ngunit mas maganda rito tirhan. Nang pumasok kami sa bahay ni Maricel, naamoy ko ang mainit na pagkain. Ito ang inihanda ni Maricel para sa amin. May balanse ng pagkaing Filipino at Amerikano. Maricel, sigurado akong napakahirap maghanda ng ganito? Hindi. Gusto ko itong gawin. Dahil bibisita ang pamilya ni Catherine, natural lang na maging hospitable ako. Kumain kami ng magkasama at nag-usap-usap. Masayang naglaro ang mga bata kasama ang mga anak ni Maricel. At ang mga matatanda ay nag-usap tungkol sa bayan. Sinabi ng aking ina, Maricel, napakaganda rito. Mas maliit ang bahay kaysa sa bayan namin, ngunit mas kalmado. Sumang-ayon ang aking biyenan na lalaki. Oo, sa tingin ko, ito ang tinatawag na bayan na may amoy ng tao. Pagkatapos kumain, ipinakita sa amin ni Maricel ang bayan. Masayang naglalaro ang mga bata sa parke. At nakaupo ang mga magulang sa bench at nag-uusap. May library at may maliit ding cafe. Ang lahat ay simple, ngunit mayroon ang lahat ng kinakailangan.
Unti-unti kong nagustuhan ang lugar. Hindi kasing ganda ng aming bayan, ngunit mas komportable. Nakikita ko ang kaligayahan at kaginhawaan sa mukha ng mga tao. Noong gabing iyon, nagdesisyon kaming matulog sa bahay ni Maricel. Nakapagpahinga kami ng maayos dahil sa futon at kwarto na inihanda ni Maricel. Bago matulog, nakipag-usap ako sa aking asawa. Mahal, hindi ba't napakaganda rito? Tumawa ang aking asawa at sumagot. Oo, nagustuhan ko rin. Masaya rin ang mga bata. Matagal ko na ring iniisip na umalis sa bayang iyon mula nang umalis si Maricel. Siguro, lumipat na tayo rito. Nag-isip sandali ang aking asawa at sinabi, Catherine, paano kung magkaroon tayo ng second house? Sapat naman ang yaman natin, hindi ba? Second house? Oo, matagal tayong nanirahan doon, kaya baka mas komportable tayo roon. Kailangan din nating makita kung mag-adapt ang mga bata. Gawin muna nating second house at doon tayo manirahan. Nang salitan, naramdaman kong matalino ang mungkahi ng aking asawa. Magandang ideya. Gawin natin iyon. Kinabukasan, sinabi namin kay Maricel ang aming plano. Maricel, gusto naming maghanap ng second house sa bayang ito. Nanlaki ang mata ni Maricel. Talaga? Catherine, gagawin mo talaga iyon? Oo. Gusto ko talaga rito. At higit sa lahat, magiging malapit tayo ni Maricel, hindi ba? Niyakap ako ni Maricel ng mahigpit. Salamat talaga, Catherine. Masaya rin ako. Agad kaming naghanap ng real estate noong araw na iyon. May lumabas na magandang bahay. 10 minutong lakad lang mula sa bahay ni Maricel. Kinontrata namin ang bahay na iyon. Sumang-ayon din ang mga magulang namin. Sinabi ng aking biyenan na lalaki. Ayaw ko noong una dahil matanda na ako para lumipat. Pero nagbago ang isip ko nang pumunta ako rito. Gusto kong tumira rito hanggang sa huli. Sumang-ayon din ang aking ina. Oo, ngayon ko lang naramdaman na nakahanap ako ng lugar kung saan maaari akong magpahinga. Nariyan si Maricel. At maganda ang kapaligiran ng bayan. Gusto kong maging malapit sa mga apo ko. Sa ganitong paraan, nagkaroon kami ng bagong bahay at sinimulan naming ilipat ang aming mga gamit ng unti-unti. Sa simula, sa weekend lang kami nananatili sa bagong bahay. Ngunit habang tumatagal, humaba ang oras na ginugugol namin doon. Mas nagustuhan kasi ng mga bata ang bagong bayan. Mama, mas maganda rito. Mas maraming kaibigan at mas malaki ang parke. Dahil sa sinabi ng mga bata, nakumbinsi ako. Ito ang tamang lugar para sa amin. Ilang buwan ang lumipas at halos sa bagong bahay na kami nananatili. Paminsan-minsan na lang kami bumibisita sa lumang bahay. Isang araw, nangyari ang isang nakakagulat na bagay. May nag-alok na bilhin ang aming lumang bahay. At nag-alok pa ng presyo na mas mataas kaysa sa market value. Sinabi ko sa aking asawa, Mahal, baka ito na ang tadhana. Tumawa ang aking asawa at sumagot, Oo nga, nagpaplano na tayong ibenta. At nagbigay pa sila ng napakataas na presyo. Wala nang pag-aalangan. Ibebenta na natin. Tinanggap namin ang alok. Sinimulan naming ayusin ang bahay. Masakit isipin na iiwan namin ang bahay na tinirhan namin habang buhay. Ngunit hindi ako nagsisi. Sa halip, mas malaki ang pag-asa ko para sa bagong simula. Nagdesisyon din ang aming mga magulang na lumipat kasama namin. Sinabi ng aking biyena na lalaki, Sasama kami. Mas maganda roon kaysa rito. Masaya rin ang aking ina. Oo, nandyan si Maricel. At maganda ang kapaligiran ng bayan. Gusto kong maging malapit sa mga apo ko. Sa huli, sa pagtatapos ng 2024, tuluyan na kaming lumipat sa bagong bayan. Ang lumang bahay ay nalinis na. At ang bagong bahay ay naging tahanan na ng aming pamilya. Ang pang-araw-araw na buhay ko kasama si Maricel ay talagang masaya. Tuwing umaga, sabay kaming naghahatid ng mga bata sa paaralan. At sa hapon, nagkukuwentuhan kami habang nagtitimpla ng tsaa sa parke. Salitan kaming naghahapunan ng magkasama.
Mabilis ding nakapag-adapt ang aming mga magulang sa bagong bayan. Sumali ang aking biyenan na babae sa book club ng bayan at ang aking ama ay sumali sa golf club. Lahat kami ay masaya. Naisip ko na talagang tama ang paglipat namin. Natapos ang 2024 at papalapit na ang Enero 2025, ang trahedya at ang tunay na diwa ng bayanihan sa pagsalubong sa bagong taon. Nagplano ako ng isang espesyal na biyahe. Maglalakbay kami ng 3 araw at 10 gabi, kasama ang lahat ng aming mga magulang. Ang aking mga magulang, ang mga magulang ng aking asawa, at ang aming pamilya. Inimbitahan ko rin si Maricel. Maricel, magbibiyahe kami ng pamilya. Gusto mo bang sumama? Ngunit magalang siyang tumanggi. Salamat, Catherine. Pero mas gusto ko na kayo na lang ng pamilya mo ang magkasama. Pag-uwi mo, kuwentuhan mo na lang ako. Nag-alala ako na baka nalulungkot siya. Ngunit tumawa si Maricel ng buong puso at niyakap ako. Ayos lang talaga. Mag-enjoy kayo sa inyong vacation. Kaya, noong Enero 5, umalis kami para sa family trip. Puno ng gamit ang kotse, at lahat kami ay excited. Ang destinasyon ay isang beach resort, ang mainit na panahon, ang magandang tanawin, at ang oras na ginugol kasama ang pamilya. Lahat ay perpekto. Sa unang araw, naglakad kami sa tabing dagat. Ang mga bata ay naglaro ng sandcastle at ang mga matatanda ay nakahiga sa sunbed at nagpababad sa sikat ng araw, sabi ng aking biyenan na lalaki. Ito ang unang beses na nagbiyahe tayong lahat ng magkasama. At napakaganda. Tumawa ang aking ina at sumagot, "Salamat, Catherine, dahil sa magandang plano mo." Ipinagmamalaki ko. Ang puso ko ay naging mainit nang makita ko ang pamilya na masaya. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap kami sa lounge ng resort habang nagkakape. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at sinabi, "Mahal, ang biyaheng ito ay talagang magandang desisyon. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Masaya ako dahil kasama kita." Noong gabing iyon, humiga ako sa kama at naisip ko, talagang perpekto ang lahat. Kasama ko ang pamilya na mahal ko. May mabuti akong kaibigan na si Maricel. At masaya kaming nakatira sa bagong bayan. Ano pa ang hihilingin ko? Nakatulog ako nang may pasasalamat. Kinabukasan, maaga kaming gumising at nanood ng sunrise. Habang pinapanood namin ang araw na sumisikat, nagdasal kaming lahat para sa bagong taon. Nagdasal ako para sa kalusugan at kaligayahan ng pamilya. Pagkatapos ng almusal, naglaro kami sa pool kasama ang mga bata. Ang tawa ng mga bata ay umaalingaw-ngaw sa buong resort. Tinawag ako ng aking biyenan na babae. "Catherine, lumapit ka rito." Umupo ako sa tabi ng aking biyenan na babae. "Opo, ma." Hinawakan ng aking biyenan na babae ang kamay ko at sinabi, "Catherine, napakalaking swerte na nakilala mo si Maricel. Pakiramdam ko, mas naging masaya ang pamilya natin dahil sa kaniya." Sa tingin ko rin, ma. Kung wala siya, hindi natin maiisip na lumipat sa ganitong magandang bayan. Talagang nagpapasalamat ako. Nang marinig ko ang sinabi ng aking biyenan na babae, naging mainit ang dibdib ko. Ito ay totoo. Kung wala si Maricel, nakatira pa rin kami sa malamig at magulong bayan na iyon. Pagkatapos ng tanghalian, naglibot kami sa mga kalapit na tourist spots. Bumisita kami sa magagandang garden at museum at bumili kami ng mga souvenir. Masayang nagtatakbuhan ang mga bata at ang mga matatanda ay dahan-dahang naglalakad, nag-enjoy sa tanawin. Pagdating namin sa resort noong gabi, lahat kami ay pagod, ngunit masaya. Nag-order kami ng special course meal at kumain kasama ang pamilya. Sa mesa na may candlelight, binalikan namin ang nakaraang taon at pinag-usapan ang mga plano para sa bagong taon. Sabi ng aking ama, "Sana maging malusog at masaya tayong lahat ngayong taon." Tumango ang lahat at sumang-ayon. Nagdasal din ako ng tahimik. Sana magpatuloy ang kaligayahang ito.
Pagkatapos kumain, pagbalik namin sa kwarto, niyakap ako ng asawa ko. Mahal, mahal kita. Masaya ako dahil nandyan ka. Mahal din kita. Ikaw ang pinakamahalaga sa aming pamilya. Noong gabing iyon nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang masayang panaginip, ang pamilya ko, at si Maricel ay nagtatawanan ng magkasama. Kinabukasan, ang huling araw ng biyahe. Dahil hapon ang check-out time, nag-almusal kami ng maaga. At sa huli, naglakad kami sa tabing dagat, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang oras na ginugol kasama ang pamilya ay talagang mapayapa. Gusto kong tandaan ang sandaling ito habang buhay. Bandang 11 ng umaga, bumalik kami sa kwarto at sinimulan naming ayusin ang aming gamit. Ayaw umuwi ng mga bata, ngunit nang sabihin ko na makikita nila si Maricel, medyo sumigla sila. Mama, binilhan ko si Tita Maricel ng regalo? Oo. Siyempre, binilhan ko siya ng magandang kuwintas. Wow! Matutuwa si Tita Maricel. Naisip ko rin iyon. Nagsimula na akong ngumiti sa pag-iisip sa mukha ni Maricel na masaya dahil sa regalo. Nag-check out kami at inilagay ang mga gamit sa kotse. Lahat ay malungkot. Ngunit nasisiyahan. Talagang maganda ang biyaheng ito, sabi ng aking biyenan na babae. Tumawa kami at umalis sa resort. Sa daan pa uwi, ang kotse ay puno ng kwento tungkol sa biyahe. Pinag-usapan ng mga bata ang pinakamasayang sandali at nagplano ang mga matatanda ng susunod na biyahe. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, sana magpatuloy ang kaligayahang ito. Sana ay maging malusog at masaya ang aming pamilya. At sana ay maging panghabambuhay ang pagkakaibigan namin ni Maricel. Dahan-dahang, nagmamaneho, ang kotse, pauwi. Bumaba kami ng mga gamit at nagdesisyon kaming magpahinga sa kani-kanilang bahay. Nagpaalam kami sa aking mga magulang at pumasok din kami sa bahay. Nang pumasok ako sa bahay, naramdaman ko ang ginhawa. Wala talagang makakatalo sa bahay. Umupo ako sa sofa at nagpahinga sandali. Ang ganda ng biyahe. At, ngayon, babalik na ako sa pang-araw-araw na buhay. Ang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Kasama si Maricel. Ngunit hindi ko alam na magbabago ang lahat noong gabing iyon, na may mangyayaring hindi ka panipaniwala sa bayang iniwan namin. At natuluyan itong babaguhin ang aming buhay, ang apoy at ang pagbabalik loob. Umaga ng Enero 7, 2025, naghahanda ako ng almusal tulad ng dati. Tulog pa ang mga bata at nagbabasa ng pahayagan ng asawa ko habang umiinom ng kape. Isang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ngunit, biglang nanlaki ang mata ng asawa ko. Mahal, tingnan mo ito. Ibinigay sa akin ng asawa ko ang cellphone niya. Isang breaking news ang lumabas sa screen. Malaking sunog sa bundok. Pacific Palisades, agad na evacuation order. Halos mahulog ko ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko. Ano? Ano ito? Ang asawa ko rin ay putlang-putla habang nakatingin sa screen. Mabilis kong binuksan ang TV. Lahat ng channel ay nagbabalita ng parehong balita. Ang footage na kinunan mula sa helicopter ay lumabas sa screen. Isang malaking apoy ang kumakalat sa burol. Ang itim na usok ay bumabalot sa langit at ang pulang apoy ay lumalamon sa mga bahay. Iyon ang bayan kung saan ako nanirahan habang buhay. Ang bahay na tinitirhan ng lola ko, ang bahay kung saan ako lumaki. Ang lugar na puno ng alaala. Narinig ko ang boses ng angkor. Sa kasalukuyan, mabilis na kumakalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na may bilis na 160 kilometro bawat oras. Tinatayang 27 milyong metro kuwadrado ng lugar ang nasusunog at mahigit 30,000 residente ang pilit na lumilikas. Ang mga magulang namin. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Maricel. Catherine, nakita mo ba ang balita? Okay ka lang ba? Nanginginig ang boses ni Maricel. Maricel, paano ito? Ang lugar na tinirhan namin habang buhay. Sa kabutihang palad,
Nandito tayong lahat, hindi ba? Ligtas din ang mga magulang mo. Talagang napakabuti. Aniya. Tama si Maricel. Kung hindi kami lumipat, kung nakatira pa rin sila roon, nakakatakot isipin. Dahil kay Maricel. Kung wala si Maricel, hindi ko na naituloy ang aking salita dahil sa pag-iyak. Huwag ka nang umiyak, Catherine. Ngayon, kailangan nating alalahanin ang mga tao roon. Ano ang maaari nating maitulong? Kahit sa ganitong sitwasyon, nag-aalala pa rin si Maricel sa ibang tao. Nang marinig ko ang sinabi ni Maricel, natauhan ako. Tama, may kailangan tayong gawin. Ang TV screen ay nagpapakita pa rin ng nakakatakot na eksena. Ang pila ng mga taong lumilikas, ang mga nasusunog na bahay, ang mga kalsada na naging abo. Ang footage na kinuna ng drone ay hindi na ang bayan na alam ko. Lahat ay nawala. Ang magagandang mansyon, ang high-end na kalsada, lahat ay nasunog at naging abo. Nagpatuloy ang pagpapaliwanag ng anchor. Sa kasalukuyan, libu-libong bahay na ang tuluyang nasunog at tinatayang umabot sa balyong-bayon bilyon ang halaga ng pinsala. Sinusubukan ng mga bumbero na apulahin ang sunog sa pamamagitan ng helicopter, ngunit nahihirapan sila dahil sa malakas na hangin. Niyakap ako ng asawa ko. Mahal, okay lang. Ligtas tayo. Ligtas din ang pamilya. Ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Nag-alala ako para sa mga kapitbahay na alam ko, sa mga kaibigan ko. Patuloy na tumutunog ang telepono. Ang aking ina, ang aking biyena na babae, at ang aking mga dating kaibigan. Kinukumpirma namin ang kaligtasan ng isa't isa. Sa kabutihang palad, sinabi ng mga taong kilala ko na lahat sila ay ligtas na nakalikas. Ngunit sinabi nila na nawala ang lahat ng kanilang bahay. Ang bahay na binili nila habang buhay, ang bahay na puno ng alaala, ay nawala sa isang gabi. Umiiyak ang isang kaibigan. Catherine, wala akong nadala. Lumabas lang ako ng walang dala. Nasunog ang mga family photos at damit ng mga bata. Sinubukan ko siyang aliwin, ngunit hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ko aaliwin ang pagkawala na iyon? Pagsapit ng hapon, naging mas malinaw ang lawak ng pinsala. Isang lugar na kasing laki ng Seoul ang nasunog, at libu-libong tao ang nawalan ng tirahan. Patuloy din ang pagdating ng balita tungkol sa mga namatay. Hindi ko inalis ang mata ko sa TV. Iyon ang bayan kung saan ako lumaki, ang pinagmulan ko. Kahit umalis ako, nandoon pa rin ito sa loob ng puso ko. Pagsapit ng gabi, pumunta si Maricel sa bahay namin. May dala siyang kaldero ng mainit na sabaw. Kailangan nating kumain para magkaroon ng lakas. Nagluto ako ng mainit na miso soup or tinolang manok in Filipino context. But sticking to the food they can make easily for the masses. Naiyak ako sa malasakit ni Maricel. Umupo kaming magkasama sa mesa at uminom ng sabaw. Walang nagsalita. Tahimik lang kaming gumamit ng kutsara. Pagkatapos kumain, nagsalita si Maricel. Catherine, sa tingin ko, may kailangan tayong gawin. Ano? Ang mga taong lumikas. Wala na silang pupuntahan. Hindi ba? Wala silang makain o maisuot. Maaari tayong tumulong. Seryoso ang tingin ni Maricel. Magrenta tayo ng warehouse. Maghahanda tayo ng pagkain, damit, kumot, at iba pa roon para magamit ng mga lumikas. Nag-isip ako sandali at tumango. Sige, gawin natin. Magrerenta ako ng 2 warehouse. Ako ang magbabayad ng lahat. Hinawakan ni Maricel ang kamay ko. Salamat, Catherine. Salamat at sumama ka sa akin. Agad kaming kumilos. Noong gabing iyon, tinawagan namin ang real estate at nagmadaling kinontrata ang 2 warehouse. Kinabukasan, sinimulan namin ang paghahanda ng mga gamit, mainit na damit, kumot, higaan, at pagkain. Bumili kami ng 10 cart ng mga gamit sa isang supermarket. Nakipag-ugnayan si Maricel sa komunidad ng mga Filipino. May malaking sakuna sa LA. Kailangan nating tumulong. Ang nakakagulat, maraming Filipino ang tumugon.
Ang mga nagbigay ng donasyon ng mga gamit, ang mga nagboluntaryo, agad na nagtipon ang 12 tao. Ginawa naming parang evacuation center ang warehouse. Sa isang tabi, inilagay namin ang mga damit at kumot, at sa kabilang tabi, inihanda namin ang pagkain. Naglagay din kami ng ilang folding bed. Gumawa kami ng espasyo kung saan makakapagpahinga ang hindi bababa sa datangdaang tao, sabi ni Maricel. Kailangan na nating ipaalam sa mga tao. Nag-post kami sa social media ng lokasyon at impormasyon ng evacuation center. At pumunta kami mismo sa mga evacuation center at nagbigay ng flyer. Pumunta kayo rito. May mainit na pagkain at lugar para magpahinga. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga tao sa evacuation center. Sa simula, iilan lamang. Ngunit, habang kumakalat ang balita, lalong dumami ang mga bumibisita, puno ng pagod at kawalang pag-asa ang kanilang mukha. May mga nakasuot ng punit-punit na damit, at may mga walang damit, ang mga ina na may dalang bata, ang mga kabataan na sumusuporta sa mga matatanda, ang mga lola na nag-iisa. Lahat ay mukhang pagod. Sinalubong ko sila at sinabi, "Tuloy po kayo. Magpahinga kayo ng maayos." Wala na akong mas mahabang salita na masabi. Ano ang sasabihin ko sa mga nawalan ng lahat sa isang gabi? Tahimik lang akong nagbigay ng mainit na sabaw. Si Maricel din ay nasa tabi ko. Nagbibigay ng kumot at nag-aalaga sa mga bata. Ang mga Filipino volunteers ay gumawa din ng kanilang mga gawain. Ang mga nagluto, ang mga naglinis, ang mga nag-ayos ng mga gamit. Lahat ay kumilos nang may iisang puso. Noong gabing iyon, may matandang mag-asawa ang pumasok sa evacuation center. Pamilyar ako sa kanila. Sila ang matandang mag-asawa na sumigaw kay Maricel na, "Umalis na ang Filipino, ngayon na." Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit, lumapit si Maricel sa kanila na parang walang nangyari. "Tuloy po kayo. Umupo po kayo." Nagbigay si Maricel ng mainit na sabaw sa matandang babae. Nang tanggapin ng matandang babae ang sabaw, nagsimula siyang umiyak. "Patawad!" Talagang humihingi ako ng tawad. Nanginginig ang boses ng matandang babae. "Tama ka. Talagang, nagkamali kami." Hinawakan ni Maricel nang tahimik ang kamay ng matandang babae. "Ayos lang po. Ang mahalaga, nandito po kayo ngayon. Kumain po kayo ng dahan-dahan." Yumuko din ang matandang lalaki. "Salamat. Talagang salamat." Nang makita ko ang eksenang iyon, naging mainit ang dibdib ko. Si Maricel ay parehong mainit sa mga taong nanakit sa kaniya. Hindi siya nag-discriminate at hindi nagtanim ng galit. Tahimik lang siyang tumulong. Ilang araw ang lumipas at unti-unting sumigla ang evacuation center. Nag-aliw ang mga tao sa isa't isa. Kumain ng magkasama at nakakita ng pag-asa. May mga nagsimula na ring magboluntaryo. Kahit biktima rin sila, sinabi nila na gusto nilang tulungan ang ibang tao. Nang makita ko ang eksenang iyon, naunawaan ko. Sa harap ng sakuna, walang mahalaga ang lahi o nakaraan, lahat tayo ay tao. At maaari tayong magtulungan. Isang araw, may malaking box na nakalagay sa harap ng pinto ng evacuation center. Hindi namin alam kung sino ang nag-iwan. Binuksan ni Maricel ang box. Sa loob ay may Chinese pastry at necessities. At isang envelope ng pera. Tumingin si Maricel sa pastry at tahimik na sinabi, "Mukhang iniwan ito ni Jennifer." "Ano? Ang scammer na iyon?" Tumango si Maricel. "Ito ang paboritong pastry ng anak ni Jennifer." "Nakita ko na ito dati." Nagulat ako. "Bakit? Bakit gagawin iyon ni Jennifer?" Ngumiti si Maricel ng tahimik. Hindi lang naman isang mukha ang meron ng tao. Nagawa niya ang masama, ngunit may bahagi rin ng puso niya na nagsisisi. Nang marinig ko ang sinabi ni Maricel, naisip ko, talagang komplikado ang tao. Hindi mo maaaring hatiin sa mabuti at masama lamang. Ginamit din namin ang mga gamit na iyon para sa mga lumikas.
Hindi namin binalewala ang huling kabutihan na iniwan ni Jennifer. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring bumuti ang sitwasyon. Sa pagsisikap ng mga bumbero, nagsimulang maapula ang apoy at nagbigay na rin ng suporta ang gobyerno. Ngunit, marami pa rin ang walang mapupuntahan. Dahil matagal pa bago muling maitayo ang mga bahay, patuloy naming pinamamahalaan ang evacuation center. Kapag naubusan ng gamit, pinupunan namin ulit. At kapag may kailangan ang mga tao, sinisikap naming tulungan sila. Tumulong din ang aming mga magulang. Nagluto ng sabaw ang aking ina araw-araw. At nag-ayos ng mga gamit ang aking biyenan na lalaki. Nakipag-usap ang aking biyenan na babae sa mga lumikas at nagbigay ng aliw. Ito ang unang beses na gumawa ako ng ganitong makabuluhang trabaho sa edad kong ito, sabi ng aking biyenan na lalaki. Hindi ko alam na napakalaking kahulugan pala na tulungan ng tao ang kapwa-tao. Ganoon din ang naramdaman ko. Kahit mahirap, naramdaman ko na nakahanap ako ng tunay na kahulugan sa buhay ko habang ginagawa ito. Patuloy na nagtrabaho si Maricel ng tahimik. Mula umaga hanggang gabi, hindi siya nagpapahinga at nag-aalaga sa mga tao. Ginagamot niya ang mga sugat ng mga bata, inaalagaan ang mga matatanda, at nakikinig sa kwento ng mga nahihirapan. Humanga ako kay Maricel. Saan kaya siya kumukuha ng lakas na iyon? Isang gabi, pagkatapos naming magtrabaho, nagtanong ako kay Maricel. Maricel, bakit ka tumutulong ng tahimik? Hindi ka ba nagagalit? Hindi ka ba napapagod? Nag-isip sandali si Maricel at sumagot. Sa Pilipinas kasi, hindi mo makakalimutan habang buhay. Kapag may humawak sa kamay mo sa oras ng paghihirap, mainit ang tingin ni Maricel. Dati, nahihirapan din ako at marami ang tumulong sa akin. Ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan, pati na ang mga taong hindi ko kilala, tumulong sa akin. Hinawakan ni Maricel ang kamay ko ng mahigpit. Ibinabalik ko lang iyon sa mga kapitbahay ko ngayon. Catherine, humawak ka rin sa kamay ko, hindi ba? Kung hindi mo ako ipinagtanggol noong araw na iyon, masasaktan ako at aalis. Naluha ako. Ikaw ang unang humawak sa kamay ko. Ngayon, ako naman ang hahawak sa kamay ng ibang tao. Iyan ang etiketa ng Filipino. Niyakap ko ng mahigpit si Maricel. Ang pagkakaroon ng kaibigan na ito ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Itinuro niya sa akin kung ano ang tunay na kapitbahay, kung ano ang tunay na kaibigan, at itinuro niya sa akin kung paano maging mas mabuting tao. Ang tagumpay ng bayanihan at ang tunay na yaman. Sa pagtatapos ng Enero 2025, tuluyan nang naapula ang sunog. Ngayon, oras na para sa reconstruction. Maraming tao ang nagsimulang muling itayo ang kanilang buhay. Hindi ito madali, ngunit hindi nawala ng pag-asa ang lahat. Ginawa naming community center, ang evacuation center. Isang espasyo kung saan patuloy naming tinutulungan ang mga nangangailangan. Sa paggawa ng trabahong ito, natutunan ko kung ano ang pinakamahalaga na hindi nabibili ng pera. Iyon ay ang pagkakaisa ng tao sa kapwa-tao. Ang pag-iyak ng magkasama, ang pagtawa ng magkasama, ang pagbangon ng magkasama. Iyan ang tunay na buhay. Pagsapit ng Pebrero 2025, nagsimulang maging seryoso ang reconstruction. Sa suporta ng gobyerno at ng insurance, may mga taong nagsimulang muling itayo ang kanilang bahay. Ngunit, marami pa rin ang nahihirapan. Lalo na ang mga matatanda at ang mga pamilyang low income. Nahihirapan silang maghanda ng pera para sa reconstruction. Patuloy namin silang tinulungan. Hindi lang material na suporta, kundi pati na rin psikolohikal na suporta. Nagbigay ng mungkahi si Maricel. Catherine, gumawa tayo ng counseling program para gumaling ang mga sugat sa puso ng mga tao. Magandang ideya. Ano ang gagawin natin? Iimbitahan natin ang mga eksperto na may karanasan sa disaster counseling sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan ako. Ang network ni Maricel ay talagang kahanga-hanga. Sa loob lamang ng ilang araw, dumating ang mga volunteer counselor mula sa Pilipinas.
Nagbigay sila ng libreng counseling sa mga biktima ng sakuna. Nagpatakbo rin sila ng trauma care program at psychological treatment para sa mga bata. Unti-unting bumalik ang sigla sa mukha ng mga tao. May isang lalaking middle-aged ang lumapit sa akin. Catherine, salamat. Kung wala kayo ni Maricel, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin. Hindi. Pareho kaming nanirahan sa iisang bayan. Ngunit, umalis na kayo. Hindi ba? Ngunit, tumulong pa rin kayo sa amin. Lumabas ang luha sa mata ng lalaki. Ako! Ako ang isa sa mga nagturo at namintas kay Maricel. Talagang nakakahiya ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon, hindi ba? Talagang humihingi ako ng tawad. At, salamat. Yumuko siya ng malalim. Dumarami ang ganitong pangyayari. Ang mga taong dati ay nagtaboy kay Maricel. Isa-isa silang bumisita at humingi ng tawad. Lahat sila ay tinanggap ni Maricel ng mainit. Ayos lang. Lahat tayo ay nakakaranas ng mahirap na panahon, hindi ba? Magtulungan tayo. Naantig ako sa pagkamapagmahal ni Maricel sa bawat oras. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking puso? Kalagitnaan ng Pebrero, nakipag-ugnayan sa amin ang lokal na pahayagan upang kapanayamin kami. Sa simula, gusto naming tanggihan. Hindi namin ito ginawa para mapansin. Ngunit, sabi ni Maricel, Catherine, baka makatulong ang panayam na ito sa mas maraming tao. Baka mas maraming tao sa ibang lugar ang gustong magbigay ng donasyon. Tama si Maricel. Nagdesisyon kaming magpa-interview. Nagtanong ang reporter. Miss Catherine, umalis na kayo sa bayang iyon. Bakit tumutulong pa rin kayo? Nag-isip ako sandali. Iyon ang lugar kung saan ako nanirahan habang buhay. Iyon ang pinagmulan ko. Hindi dahil umalis ako, naputol na ang koneksyon na iyon. Nagtanong ang reporter kay Maricel. Miss Maricel, narinig namin na nakaranas kayo ng racism sa bayang iyon. Bakit tumutulong pa rin kayo? Ngumiti si Maricel ng tahimik at sumagot. Hindi ba't ang tunay na kapitbahay ay ang humahawak sa kamay mo sa oras ng paghihirap? Mas malaki ang paghihirap na nararanasan nila ngayon kaysa sa sakit ng nakaraan. Naluha ang reporter. Talagang kahanga-hanga. Matapos lumabas ang artikulo ng panayam, nangyari ang isang nakakagulat na bagay. Dumagsa ang donasyon. Mula sa buong bansa, ang mga gamit at ang aplikasyon para sa volunteer ay sumabog. Lalo na ang tugon ng komunidad ng Filipino-Amerikano ay mainit, hindi lang sa LA, kundi pati na rin sa New York, Chicago, San Francisco. Lahat ng Filipino ay kumilos. Dumating din ang donasyon mula sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan din ang Embahada ng Pilipinas. Miss Maricel, Miss Catherine, talagang napakagandang ginagawa ninyo. Gusto naming tumulong. Nagbigay ng suporta ang Embahada ng malalaking tent, sleeping bag, at pagkain. Kumilos din ang mga kumpanyang Filipino at Amerikano. Hindi ako makapaniwala. Maricel, ano ba itong lahat? Tumawa si Maricel at sumagot. Ang mga Filipino ay hindi maaaring dumaan lang kapag nakakita sila ng taong nahihirapan. Walang mahalaga ang lahi o koneksyon. Kailangan lang nilang tumulong. Ang gandang mang-anggayo. Nanggandang ang anggayo. Anggandanggang ang gandang ang anggang. Talagang kahanga-hanga ang mga tao mo. Ang Pilipinas ay isang bansa na nakaranas ng digmaan at maraming sakuna. Kaya, mas nauunawaan namin ang sakit ng ibang tao. Nang marinig ko ang sinabi ni Maricel, naramdaman ko na talagang kahanga-hanga ang bansang Pilipinas. Pagsapit ng Marso, maraming pamilya ang nakahanap ng pansamantalang tirahan. May mga nabigyan ng trailer house at lumipat sa mga bahay na sinusuportahan ng gobyerno. Unti-unting bumaba ang bilang ng mga bumibisita sa evacuation center. Ngunit, patuloy naming pinamamahalaan ang community center bilang isang espasyo kung saan nagtitipon ang mga tao. Naghihikayatan ng isa't isa, nagbabahagi ng impormasyon,
at nagpaplano ng kinabukasan ng magkasama. Isang araw, bumisita ulit ang matandang mag-asawa na sumigaw ng umalis na ang Filipino. Sa pagkakataong ito, may dala silang bouquet ng bulaklak. Miss Maricel, Miss Catherine, salamat talaga. Ibinigay ng matandang babae ang bulaklak sa nanginginig na kamay. Gumawa kami ng malaking pagkakamali. Ang pagtrato namin sa inyo ng ganoon ay kasalanan namin habang buhay. Yumuko din ang matandang lalaki ng malalim. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Dahil sa katandaan, niyakap ni Maricel ang matandang mag-asawa. Ayos lang po. Talagang ayos lang. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Niyakap ng 4 na tao ang isa't isa at umiyak sandali. Hindi ko napigilan ang luha ko. Ito ang tunay na pagkakasundo. Ito ang tunay na kapatawaran. Noong gabing iyon, nagkaroon ng maliit na party sa community center. Ang lahat ng nagtagumpay laban sa sakuna ay nagtipon upang hikayatin ang isa't isa. Nagbahagi sila ng pagkain, nagbahagi ng kwento, at nagbahagi ng tawa. Tumayo ang isang babae at nagsalita. Nawalan ako ng bahay sa sakunang ito, ngunit nagkaroon ako ng mas mahalagang bagay. Tumingin sa paligid ang babae. Iyon ay kayong lahat. Nagkaroon ako ng tunay na kapitbahay, tunay na pamilya. Pumalakpak ang mga tao, lalo na kina Miss Maricel at Miss Catherine. At sa mga Filipino volunteers, salamat. Kung wala kayo, hindi namin mapagtatagumpayan ang hirap na ito. Tumayo ang lahat at pumalakpak sa amin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Maricel. Hinawakan din ni Maricel ng mahigpit ang kamay ko. Tumawa kami at umiyak. Pagtatapos, ang aral ng pagkakaisa. Pagsapit ng Mayo 2020, dumating ang tagsibol. Patuloy pa rin ang reconstruction, ngunit unti-unting bumabalik ang sigla sa bayan. Ang mga bagong tayong bahay ay dumarami, at bumalik ang ngiti sa mukha ng mga tao. Ngayon, hindi na lang ito evacuation center, kundi isang lugar ng pagtitipon at komunikasyon ng mga residente. Sinimulan din namin ang after-school program para sa mga bata at health lecture para sa mga matatanda. Ipinakilala din ni Maricel ang pagtutulungan sa pag-aalaga ng bata sa simula, bago ito sa mga tao. Ngunit unti-unti silang nasanay. At ngayon, natural na sa kanila ang magbantay ng bata ng salitan. Ang ganda nito, bakit hindi namin alam ang tungkol dito? Nagtatakang sinabi ng isang ina. Tumawa si Maricel at sumagot. Kapag nagtulungan tayo sa pagpapalaki ng bata, masaya ang bata at komportable ang magulang. Ito ang paraan na ginagawa na sa Pilipinas noon pa. Sumang-ayon ako sa tabi niya. Sinubukan ko rin ito, itinuro ni Maricel, at talagang maganda, mas nagkakasundo rin ang mga bata. Dumarami ang mga pamilya na sumasali sa pagtutulungan sa pag-aalaga ng bata. Sa ganitong paraan, naitatag ang kultura ng pagtulong sa bayan. Isang hapon, naglakad kami ni Maricel sa tabing dagat. Ang mainit na hangin ay umiihip, at ang sikat ng araw ay nagniningning. Umupo kami sa bench at tinanaw ang dagat. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ako. Maricel, maaari ba akong magtanong? Ano iyon? Bakit ka tumutulong ng tahimik hindi nagagalit? Ako, sigurado akong magtatanim ako ng galit. Sa mga taong ganoon ang pagtrato sa iyo. Tinanaw ni Maricel ang dagat at dahan-dahang sumagot. Sa Pilipinas kasi, hindi mo makakalimutan habang buhay ang taong humawak sa kamay mo sa oras ng paghihirap. Tiningnan ako ni Maricel. Dati, nahihirapan din ako. Napakahirap nang pumunta ako sa Amerika mula sa Pilipinas. Kakaibang bansa, kakaibang kultura. Lumayo ang tingin ni Maricel. Noong sandaling iyon, ang mga Filipino at ang mabubuting tao na nakilala ko rito, tumulong sa akin. Tinuruan ako ng wika, tinulungan akong maghanap ng trabaho, tinulungan akong magpalaki ng bata. Hinawakan ni Maricel ang kamay ko. Catherine, isa ka sa mga iyon. Ikaw ang humawak sa kamay ko, hindi ba? Noong tinataboy ako ng lahat,
Ikaw lang ang nagtanggol sa akin. Lumabas ang luha sa mata ko. Natural lang iyon. Hindi. Hindi iyon natural. Nangailangan iyon ng lakas ng loob. Umiyak din si Maricel. Ibinabalik ko lang iyon. Ang pag-ibig at tulong na natanggap ko, ibinabahagi ko sa ibang tao. Iyan ang etiketa ng Filipino. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak sandali. Maricel, salamat. Ang pagkakaroon ng kaibigan na tulad mo ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Ako rin, Catherine. Binago mo ang buhay ko. Lumubog ang araw. At ang langit ay naging pula. Magkatabi kaming nakaupo at pinanood ang sunset. Nanalangin ako na sana ay magpatuloy ang sandaling iyon habang buhay. Ilang araw ang lumipas. May dumating na kahilingan para sa panayam. Sa pagkakataong ito, national broadcast. Ang kwento ko ay naging usap-usapan sa buong bansa. Nagtanong ang reporter ng broadcast station. Miss Catherine, maraming tao ang naantig sa inyong kwento. Paano kayo nakaligtas sa malaking sakunang iyon? May sikreto ba? Nag-isip ako sandali. At dahan-dahang sumagot, wala namang sikreto. Naguluhan ang mukha ng reporter. Tiningnan ko si Maricel at nagpatuloy. Sinunod ko lang ang kaibigan kong Filipino. Nang sinabi ni Maricel na lumipat, sumama ako. Iyon lang ang lahat, walang espesyal na pakiramdam. Hindi ko hinulaan ang kinabukasan. Humugot ako ng malalim na hininga. Gusto ko lang na makasama ang mabuting kaibigan. Ang desisyong iyon ang nagligtas sa aming pamilya at sa aming mga magulang. Naluha ang reporter habang nagtatanong, kung mayroon kayong natutunan sa pagdaan sa pangyayaring ito. Ano iyon? Sumagot ako sa boses na puno ng katiyakan. Habang tumatanda ka, lalo mong nauunawaan. Ang tunay na kailangan ay hindi pera, kundi ang taong hahawak sa kamay mo. Sa tabi mo, ang kamera ay nakatutok sa amin ni Maricel. Tumingin kami sa isa't isa at ngumiti. Malaking bahay, maraming ari-arian, syempre maganda iyon. Ngunit sa harap ng sakuna, wala itong kahulugan. Ang tunay na mahalaga ay ang taong kasama mo. Sinabi ko sa mga manonood. Anong klaseng kapitbahay mayroon kayo? Mayroon ba kayong kaibigan na hahawak sa kamay ninyo sa oras ng paghihirap? Kung wala, simulan ninyo ng gumawa ngayon. Iyon ang tunay na safety net ng buhay. Matapos lumabas ang broadcast, nagkaroon ng malaking tugon. Ang mga taong naantig sa aming kwento ay nagsimulang humawak sa kamay ng kanilang mga kapitbahay. May mga komunidad na nagsimulang sumubok ng pagtutulungan sa pag-aalaga ng bata at kumalat ang kultura ng pagtulong sa isa't isa. Talagang ipinagmamalaki ko, ang aming kwento ay nagbigay ng pag-asa sa ibang tao. Pagsapit ng Hunyo, halos tapos na ang reconstruction. Ang mga bagong tayong bahay ay dumarami at bumabalik na ang mga tao. Siyempre, hindi na tulad ng dati. Ngunit, sa ilang aspeto, mas naging maganda dahil mas naging mapagmalasakit at mas nagtulungan ang mga tao. Malaki ang sugat na iniwan ng sakuna, ngunit marami rin ang natutunan. Sa community center, nagkaroon ng huling Thanksgiving party. Ang lahat ng nagtagumpay laban sa sakuna ay nagtipon. Ang mga Filipino volunteers, ang mga lumikas, at ang aming pamilya at ang pamilya ni Maricel. Tumayo ang isang matanda at nagsalita. Nawalan ako ng lahat sa pangyayaring ito. Bahay, ari-arian, alaala. Ngunit, nagkaroon ako ng mas mahalagang bagay. Tumingin sa paligid ang matanda. Iyon ay kayong lahat. Nagkaroon ako ng tunay na kapitbahay, tunay na pamilya, lalo na sa mga galing sa Pilipinas. Salamat talaga. Pumalakpak ang lahat. Tumayo si Maricel at nagsalita. Wala kaming ginawang espesyal. Ginawa lang namin ang natural na gawin ng tao. Nanginginig ang boses ni Maricel. Lipo lang kang inglabada, ang mga Filipino ay nagpapahalaga sa awa at koneksyon. Ang pagtawa ng magkasama, ang pag-iyak ng magkasama, ang pagbangon ng magkasama, iyan ang paraan namin. Tumango ang mga tao.
nalaman na rin ninyo ang koneksyon na iyon. Ang pag-aalaga sa isa't isa, ang pagtanggol sa isa't isa. Iyan ang tunay na komunidad. Tiningnan ako ni Maricel. At ang taong nagbigay daan dito ay nandito, ang pinakamahalaga kong kaibigan, si Catherine. Nagsimula akong umiyak. Tumayo ang mga tao at pumalakpak sa amin. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak sandali. Noong gabing iyon, umuwi ako sa bahay at umupo sa balkonahe habang tinitingnan ko ang langit na puno ng bituin. Binalikan ko ang nakalipas na ilang buwan. Talagang maraming nangyari. Masayang bagay, malungkot na bagay, mahirap na bagay. Ngunit, hindi ako nagsisi. Sa halip, nagpapasalamat ako. Dahil sa lahat ng ito, lumaki ako. At naunawaan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Umupo ang asawa ko sa tabi ko. Mahal, ano ang iniisip mo? Ang pagiging mapagpasalamat. Ang pagkikita kay Maricel. Ang pagpapakasal sa iyo. Ang pagiging malusog ng mga bata. Lahat ay pasasalamat. Niyakap ako ng asawa ko. Ipinagmamalaki rin kita. Talagang kahanga-hanga ka. Niyakap namin ang isa't isa. Sandali, madalas akong tanungin ng mga tao. Paano ako nakaligtas sa sitwasyong iyon? May sikreto ba? Pareho lang ang sagot ko sa bawat oras. Wala namang sikreto. Sinunod ko lang ang kaibigan kong Filipino. Nang sinabi ni Maricel na lumipat, sumama ako. Nang iminungkahi ni Maricel ang second house, bumili ako. Nang inimbitahan ni Maricel ang mga magulang ko, dinala ko sila. Ang mga maliliit na desisyong iyon ang nagligtas sa aming pamilya. Ngunit, ang tunay na mahalaga ay hindi iyon. Ang tunay na mahalaga ay ang pagtitiwala ko kay Maricel. Iba ang nasyonalidad, lahi, at kultura. Ngunit nagtiwala ako kay Maricel. Ang pagtitiwala na iyon ang nagligtas sa amin. Ngayon, tinuturuan ko ang aking mga anak ng kultura ng Pilipinas, ang pagtutulungan sa pagpapalaki, ang bayanihan, at ang magagandang pagpapahalaga na taglay ng mga Filipino. Nagbago rin ang aming mga magulang, sabi ng aking biyenan na lalaki. Sa edad kong ito, nakakita ako ng tunay na kapitbahay. Ang taong tulad ni Maricel ang tunay na kapitbahay. Tiningnan ng aking ina si Maricel na parang anak niya. Maricel, kumain tayo sa bahay mamaya. Naging tunay na pamilya na kami at naunawaan ko. Ang pinakaligtas na bahay sa mundo ay hindi ang malaking bahay, kundi ang bahay na may mabubuting tao. Ang pinakamalaking yaman sa mundo ay hindi pera, kundi ang taong nandyan sa tabi mo. Gusto ko ring magtanong sa inyo. Anong klaseng tao mayroon kayo? Mayroon ba kayong kaibigan na hahawak sa kamay ninyo sa oras ng paghihirap? Kung wala, simulan ninyo ng gumawa ngayon. Una ninyong hawakan ang kamay ng ibang tao. Dahil baka iyon ang magligtas sa buhay ninyo. Pumupunta ako sa community center araw-araw kasama si Maricel. Dahil may mga tao pa rin na nangangailangan ng tulong. At alam ko, magpapatuloy ako sa trabahong ito habang buhay. Dahil itinuro ni Maricel sa akin, ang pag-ibig na natanggap mo, kailangan mong ibahagi. Iyan ang tunay na buhay. Ano ang pumasok sa isip ninyo nang marinig ninyo ang kwentong ito? Mayroon ba tayong kapitbahay na tulad ni Maricel? O, naging kapitbahay ba tayo na tulad ni Maricel para sa ibang tao? Ipinagmamalaki ko na ang kultura ng bayanihan at pagtutulungan ng mga Filipino ay kumakalat sa buong mundo at gumagawa ng mas mainit na mundo. Salamat at magkita tayong muli sa mas kawili-wiling kwento. Ito ang Special Philippines na nagbabahagi ng mga nakakaantig na kwento sa ibang bansa. Salamat!